Ka-Express, malaking balita para sa Gilas Pilipinas. Posibleng mabuo na ngayong November ang pinakamataas na frontline sa kasaysayan ng ating national team. Target ng Gilas na isabak sina Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo at Quinton Malliora Brown kontra Guam sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kung matutuloy, 4 na higante ang sabay-sabay na magsusuot ng Pilipinas jersey. Si Kai ay may taas na 7'3", habang sina Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB ay pawang nasa 6'10". Sa papel, ito na ang magiging tallest frontline na isinalang ng Gilas at malaking bagay ito para sa depensa at rebounding ng koponan. Ayon sa coaching staff, ang kombinasyon ng veteran presence ni Junmar, energy at versatility ni AJ at mobility ni QMB at rim protection ni Kai ay magbibigay ng panibagong dimension sa laro ng Gilas. Dagdag pa dito, mahalaga rin ang kanilang contribution sa opensa, lalo na sa inside scoring at spacing. Ang laban kontra Guam sa November ay magiging unang pagkakataon para subukan ang frontline na ito sa actual na competition. Malaking pagkakataon ito hindi lamang para makakuha ng panalo, kundi para maipakita na kaya ng Gilas makipagsabayan sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban sa Asia. At tuloy-tuloy ang balita para sa ating pambansang koponan. Malaki ang posibilidad na sa November, makikita natin ang Gilas Pilipinas na may dala-dalang pinakamataas na frontline sa buong kasaysayan nito. Sa unang window ng FIBA Asia Cup qualifiers, target ng coaching staff na sabay-sabay isabak sina Kai, Junmar, AJ at QMB laban sa Guam. Kung ikokompara sa mga nakaraang lineup ng Gilas, eto na ang unang pagkakataon na 4 na manlalaro na may taas na 6'10" pataas ang magsama-sama sa loob ng court. Si Kai na may 7'3" height at magsisilbing pangunahing rim protector at towering presence sa shaded lane. Kasama niya ang Kraken na si Junmar, ang pinakamatagal ng dominanting big man ng PBA na kilala sa kanyang lakas at scoring sa ilalim. Dagdag pa rito, si AJ, isang stretch big na kayang tumira mula sa labas at magbigay ng depensa laban sa malalaking forwards. At syempre, ang bagong dagdag na si QMB, isang athletic big man na may mobility at defensive energy na tiyak na malaking tulong sa rotation. Express, mahalaga ang pagkakataong ito dahil matagal nang tanong kung paano makakasabay ang Gilas sa malalaking kuponan tulad ng Australia, New Zealand at Iran. Sa pagbubuo ng frontline na ito, mas lumalawak ang posibilidad ng Pilipinas na makipagsabayan hindi lamang sa laki, kundi pati na rin sa physicality ng laro. Ang unang pagsubok ay kontra Guam, bagamat hindi kabilang sa pinakamalalakas na bansa sa Asia ang Guam, hindi rin dapat baliwalain ang kanilang kakayahan. Kilala sila sa matinding shooting at bilis ng laro at para sa Gilas, magandang pagkakataon ito na matest agad ang kombinasyon ni Kai, Junmar, AJ at QMB bago sumabak sa mas mabibigat na kalaban. Dagdag pa rito, mahalaga ang laban na ito dahil bahagi ito ng Asia Cup qualifiers kung saan bawat panalo ay mahalaga para makasiguro ng pwesto sa susunod na yugto ng torneo. Kaya't hindi lang eksperimento ang turing sa lineup na ito, kundi isang mahalagang hakbang para maipakita na seryoso ang Pilipinas sa pag-angat ng kanilang laro. Ka-Express, sa pagpapatuloy ng preparasyon ng Gilas, asahan nating mas malinaw pang detalye ang ilalabas ng SBP at coaching staff sa mga darating na linggo. Kung titingnan natin sa mas malalim na perspective, napakalaking bagay ang pagbubuo ng tallest frontline ng Gilas sa kasaysayan ng ating national team. Bihira tayong nagkakaroon ng ganitong kalaking kombinasyon ng mga manlalaro na may taas at skills na pang-international. Noong mga nakaraang dekada, kilala ang Pilipinas bilang isang kuponan na nakasandal sa bilis, shooting at puso ng laro. Well, sa totoo lang, halos imposible makipagsabayan sa height ng mga bansang tulad ng China, Iran, Australia at New Zealand. Madalas, undersized ang ating mga big men, kaya't nagiging malaking hamon ang rebounding at interior defense. At kung babalikan nung era ni Asi Taulava at Eric Meng, malaking bagay na para sa Gilas kung may isang 6'9 o 6'10 na naturalized player. Sa panahon naman ni Andrew Blatch, malaking tulong ang kanyang presence bilang naturalized big pero nananatiling hamon ang pagkakaroon ng local frontline na kasing taas at kasing talino ng mga kalaban. So ngayon ka-Express, ibang usapan na sa 4 na big men na ito, Kai Soto 7'3, Junmar 6'10, AJ 6'10 at QMB 6'10, may kakayahan na tayong makipagsabayan, hindi lang sa taas kundi pati sa laro sa loob. May kombinasyon na ng experience, youth at versatility.
Si Junmar ang magdadala ng veteran leadership at scoring consistency. Si Kai naman ang sagot sa shot blocking at intimidation sa paint. Sa AJ ay magbibigay ng modern bigman style, kayang sumabay sa stretch forwards at tumira mula sa labas. Samantala sa QMB ay magbibigay ng athleticism, hustle at depensa sa switch schemes. Kung pagsasamahin, hindi lang ito basta tallest frontline. Sa papel, kundi isang system fit na kayang mag-adjust depende sa kalaban. Malaking bagay din na makikita ito kontra Guam sa November. Kung dati ay kalaban natin ang height disadvantage, ngayon tayo na mismo ang magdadala ng laki sa court. At kung magtatagumpay ang kombinasyon na ito, maaari itong magsilbing blueprint para sa hinaharap ng Gilas. So ibig sabihin, unti-unti nang nababasag ang stereotype na maliit at undersized ang Pilipinas sa international basketball. Isa itong simbolo ng pagbabago ng direksyon ng Gilas mula sa pagiging perimeter-oriented team patungo sa isang balansing kupunan na may lakas sa loob at labas. Ka-express sa mga darating na buwan, malaking tanong kung paano gagamitin ni Coach Tim Cone ang kombinasyon ito. Pero isang bagay ang malinaw. Sa kasaysayan ng Gilas, eto na ang pinakamalapit nating makuha ang tunay na equal footing laban sa mga malalaking bansa sa Asia. Usapang taktika naman tayo. Malaking tanong ngayon, paano ba gagamitin ng Gilas coaching staff ang kombinasyon ng Kai, Junmar, AJ at QMB sa loob ng court? Una, kontra Guam, pwedeng maging testing ground ang laban. Kilala ang Guam bilang kupunan na mas umaasa sa bilis, ball movement at outside shooting kaysa laki. At dahil dito, pwedeng ipasok ni Coach Tim ang towering lineup para dominahin ang rebounding at paint scoring. So isipin, 4 na malalaki ang sabay-sabay sa loob. Bawat offensive miss ng Gilas ay may chance ang maging second chance points dahil halos imposible para sa mas maliit na frontline ng Guam na makipag-agawan sa boards. Sa depensa, malaking bentahe rin ang height. Si Kai bilang rim protector, sina AJ at QMB bilang mobile bigs na pwedeng sumabay sa mga wing shooters ng Guam. At si Junmar bilang poste sa ilalim. Ang challenge lang ay kung kaya nilang makipagsabayan sa bilis ng bola. Kaya't malamang na makita natin ang rotating substitutions kung saan 3 bigs lang ang sabay habang may kasama silang shooters tulad ni Dwight Ramos o Justin Brownlee para balansehin ang spacing. Pangalawa, kung titingnan natin sa mas mabibigat na kalaban tulad ng Australia at New Zealand, dito susubok ang tunay na gamit ng tallest frontline. Hindi sapat ang height lang, kailangan din ng chemistry at tamang spacing. Maaaring gamitin ni Coach Tim ang Twin Tower combinations, Kai plus Junmar, para sa traditional inside presence o kaya naman AJ plus QMB para sa mas mabilis na depensa at pick and roll coverage. At kapag lahat ay sabay, pwedeng i-deploy ang situational play tulad ng endgame defense kung saan mahalaga ang rebounding at shot blocking. At eto ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.